Karong adlaw, ang topik ko nga ako pakisgutan entitled How to Have a Spirit-Filled Life. How to have a Spirit-Filled Life, meaning unsaon nato nga ato ang ginabuhi nga Kristohanon, mapuno kita kanay sa balahan nga Espiritu. In Ephesians chapter 5 verse 18 nagaingon, do not be filled with wine, but be filled with the Holy Spirit. Sa ito pang pinulungan, ayaw pagpapuno sa alak o sa bino, apan mapapuno ikaw sa balaan nga Espiritu. Before going further, I'd like to share to you an illustration. May tungod kini sa usa ka tao ug sa iyahang bag-ong sakyanan. Kini nga tawhana nagtigom og kwarta. Sa di nga nakatigom na siya, mipalit siya sa sakyanan. Ug ayang sakyanan gidala sa ilahang panimalay. Ug iyahang giparking sa iyahang butanganan sa sakyanan, iyang giugasan, iyahang gipasinaw, ug iyang gipakita sa iyang mga amigo. Ug milingkod siya tibok adlaw sa iyang sakyanan. Apa na problema mga igsoon, dili siya kabalo mo paandar, o di siya kabalo mo dala sa sakyanan. So iyang gihimo, iyang gitulak, ug asa siya padulong, iyang gidatulak. Kini nga istorya murag walay punos nga istorya. Apan dagang kayo makristohanon nga susama niini. There's a lot of Christians run their spiritual lives o napalit siya sakyanan, apan dili siya kabalo mudala sa iyang sakyanan. Dagan sa mga Kristohanon nga nakabalo sila na luwas na. They know they are saved. They are sealed and indwelled by the Holy Spirit. Pero ang problema mga kaigsunan, wa nila masabtan kung usaon pagpapuno sa balaan ng Espiritu. Yes, they have faith, but they end up pushing it around instead of allowing it to carry them through life. Ang ilang pagtuo, wala nila gamita, ibis ka sila unta ang mapuno sa gahom pinagi sa pagtuo, apan nahitabo mga igsoon, wa gid nila masabtan kung unsay angay buhaton nila sila ang pagtuo. Daghang kay mga tao sama nini, daghang kay mga Kristohanon nga adunay pakigira, apan sila kanunay na lamang napildi. If you and I are going to experience the fullness of the Christian life, then kinahanglan nato nga masayod kita kung unsay atong buhaton aron mapapuno kita sa balaan nga Espiritu. Dili lamang igo kita naluwas na. Nga, yung ka nga makadto na kog langit. Dili lamang kita kutob bidawat ang Ginoong Hesus aron kita maluwas. No! Dili lamang diha nga atong buhaton aron makadto ka o makadto kita sa langit. Kung dili kita mapuno sa balaan nga Espiritu, maglisod kita, paglakaw, pagbiyahi, padulong dito sa kalangitan. Tungod kay anuman, ang mga tao, ang mga Kristohanon nga napuno sa balaan nga Espiritu, mao lamang ang makasugakod sa mga problema, mao lamang ang makapadayon sa pangalagad sa Ginoo. Ug ang Biblia nagaingon, siya nga makapadayon mao lamang ang maluwas. Subok malandungon, nadaghan sa mga tao nga maayo na sila modawat ng Ginoong Hesus. Pagkadungog sa mensahe, pagkadungog sa wali, ilahang gidawat sa Ginoong Hesus, but they end up there. They don't have time to grow. Wala sila panahon nga mo ampo pag-ayo. Wala sila panahon nga mapapuno sa balang nga Espiritu. Kutob lang sa pagdawat ng Ginoong Hesus. O ilahang hitabo, ilang giabusuan. Matod pa nila, basta kayo midawat ako kay Jesus Christ, luwas na ko. Mga igsoon, that's a lie. Tagan ang mga tao midawat ang Ginoong Hesus na kasing-kasing, apan sa gihapon ang ilang kinabuhi. Wala mabago. Ang ilang kinabuhi, why kausaban gihapon. Useless ang imong pagdawat ng Ginoong Hesus. Apan kung tinuod di mo siyang gidawat si mo kasing-kasing, o ikaw adlaw-adlaw nagaampo, Ginoo punak mo si umbalahan nga Espiritu. Mao ka na ang pinaka-the best aron ikaw makasugak mo sa papangalagad sa Ginoo. O sigurado ako, mabut ang panahon na makasulod kita didto sa gingharian sa langit. Kini nga bersikulo nagahatag og pagsugo sa mga Kristohanon. It says, be filled with the Holy Spirit. The word there, be filled with the Holy Spirit. Well, the Bible says that we ought not to drink. Dili kita gitugutan sa Biblia nga mag-inom o maghubog sa mga alak. Ug atong gihimo kana, nagisultian kita nga dili kita dato na buhaton. Apan kini nga bersikulo, wala lamang nagsulti nga ayaw ka na buhata. Apan ang Biblia nagaingon
nga imo usab kining buhaton. Ayaw buhata kining butanga, apan imo kining buhaton kining usa ka butang. Do not drink with wine wherein there is an exist, but be filled with the Holy Spirit. The Bible says that there are do's and don'ts nga angay nato nga i-apply sa tuang kinabuhi. Okay, wa ni mo na gihimo kay makadaot sa imong lawas. Apan kining sa kabutangan ni nga gisugo sa Ginoo nga imong himuon, wa gyapon nimo gihimo. Walay pulos. Abot pasabot ako mga igsoon aron maklaro pagayo. Giinang kita nga dili magpakasala pinagis paghubog-hubog. Ug wa kita magpahubog, wala kita maghimo ani mga butanga. Apan kung wala ko di mo gi-apply ang pagpapuno sa balaan nga espiritu, useless ang imong gihimo. Apan kung ikaw na puno sa balaan nga espiritu, dili nalisod kanimo ang pagpugong o pagtalikod diyan ang mga sala. Tungod kay naman ang balaan nga espiritu mo ay naghatag kanimo kaligon, mo naghatag kanimo og kadasig, mo ay naghatag kanimo kaisog nga imuhang paggangon. Dili nimo buhaton ang mga butang nga dili ka mabuton sa Ginoo. Mga kaigsunan, Ephesians 5:18 nagaingon na dili kita magpa-impluwensya sa alcohol, apan kita kinahanglan magpa-impluwensya sa balaan nga espiritu. Atong klaruhon pag-ayo karong adlaw kung unsaon nato nga mapuno kita sa balaan nga espiritu. Buot kong mutabang sa matag usa karon nga naminaw, I want to help you to reach your fullest potential for God. Unsa may hinungdan, unsa may rason, yanong gikinahanglan magyud kita mapapuno sa balaan nga espiritu. We are to be filled continuously, consciously, and conspicuously. Gikinahanglan nga mamahimog gikini nga personal nga reality sa ato ang kinabuhi. You will never be able to fully enjoy, appreciate, or participate in the Christian life unless you are filled with the Holy Spirit. Ang balik pasawat nako, dili gid mo mabati ang tinuod ni Kristohanon, dili mo ma-enjoy pag-ayo kung unsa ang tinuod ni Kristohanon kung ikaw dili na puno sa balaan nga espiritu. Ang hinungdan nganong kinahanglan nato nga magpapuno sa balaan nga espiritu, una nga butang aron atong sugton o in obedience to the word of God. Ephesians 5:18 is a command. This is not only a suggestion, but it's an imperative mood. The Christian who is not spirit-filled is in rebellion to God. Ang buti pasabot na ko, usa kini kasugo. O kung ang sugo sa Ginoo dili imo tumanon, susamara nga ikaw nagrebelde nga na kaniya. Busa mga igsoon, ang klaro nga pagkaistorya, kung ang Kristohanon dili na puno sa balaan nga espiritu, usa siya karebelde tubangan sa Ginoo. Ug subok malandungon nga daghan usab ang mga Kristohanon, daghan ang mga katawhan nga nagasimba, apan dili sila mo paubos o dili sila mutuman sa pamalaod sa iglesia. Dili sila mutuman sa pulong sa Ginoo. That is in rebellion to God. When you rebel against the leadership of your pastor, it's also the same nga ikaw nag-rebel diha sa atong buhi nga Dios. Usa kini kasala. Nga kung usa ka Kristohanon, dili diya tumanon ang sugo sa Dios. In fact, it might be as bad. Pwede ba di ay? Ang usa ka daotan nga tao, maoy dala sa serbisyo, o ang usa ka tao nga dili matarong, maoy na hinuoy muwali sa pulong sa Dios. It's very impossible. Kinahanglan nato ang magpapuno sa balaan nga espiritu. Tungod kay nganuman, usa kini kasugo sa matag usa ka nato. Dili lamang kini privilege alang sa pipila lamang. Apan gikinahanglan niya matag usa ka nato maka-experience gayud ni ining klase nga kinabuhi. Alang sa mga Kristohanon, it's just a normal experience ang pagpapuno sa balaan ng Espiritu. And if you are not filled with the Holy Spirit, there is a big question for your Christian life.
sa mga hinungdan nga nang mapapuno kita sa balang nga espiritu, iyon ako gaya na in obedience to the Word of God. Ikaduha, atong obligasyon kini sa Ginoo. Dili lamang kini gitawag na obedience sa papapuno sa balaan nga espiritu, apan usab ato kining obligasyon nga kaniya. We are obligated to God in every area of our lives. Kinahanglan maning kamot kita. No? We must strive to be everything we can do for His glory. Ug atong mahimo kini ang pagpapuno sa balaan ng Espiritu. Mga igsuon, kung ang usa ka Kristohanon na puno sa balaan ng Espiritu, adunay kalainan sa iyahang kinabuhi, sa iyahang pagsimba. Matag pa sa Ephesians chapter 5 verse 19 to 20, kung buot ikaw ma-experience nimo ang tinuod nga pagsimba, we must be sensitive to and controlled by the Holy Spirit of God. Kung ikaw na puno o ikaw gikontrolar sa balaan nga Espiritu, adunay dakong kalainan sa imong pagsimba. Daghan kaya makristohanon karon nga mga sulod simbahan, igo lang sa pagtanaw, igo lang sa pagbantay sa uban, igo lang sa panaway, igo lang sa pagbantay sa sayop sa ilang pastor, igo lang sa pagbantay sa sayop sa ilang igsuon, ug wa nila gibantayan ang sayop sa ilahang kaugalingon. Apan kung ikaw na puno sa balaan ng Espiritu, kung ikaw na feel pag-ayo sa balaan niya presensya sa Diyos, ang imong pagsimba kinasing-kasing. Ang mga mali, dili ni mo mapansin. Ang mga sayop sa imong igsuon, ang mga sayop sa imuhang pastor, dili ni mo makwenta. Kung kaya nga naman, ang imuhang kasing-kasing na puno sa balaan ng Espiritu, o ang tanan imo nakita, mao lamang ang himaya sa Ginoo. Adunay dakong kausaban sa imuhang pagsimba kung ikaw napuno sa balaan nga Espiritu. Sa imuhang kaminyoon, kung ikaw minyo na, aduna kay bana o aduna kay asawa, kung kamo duha napuno sa balaan nga Espiritu, mahimong malinawon o malipayon ang inyong pagpuyo. Mahimong tamis, mahimong nindot, very harmonious ang panimalay. Sa Ephesians 5:22-25, nagaingon niya ang asawa, kinahanglan mo sabmitar siyang bana. Ingon diya sa Ginoo. Ug ang bana, kinahanglan niya gugmaon niya ang asawa. Ingon niya sa Ginoong Jesus, gugma sa iglesia. Neither husband or wife can fulfill their duties to one another until they are living under the influence of the Holy Spirit. Until they are, the home is out of balance. Kaya wala man ang presensya sa balaan ng Espiritu. Ang mga anak na to, ang ato mga bata, hikinahanglan usab nila nga mapuno sa balaan ng Espiritu aron sila muobey sa ilang ginikanan. Ang Biblia nagaingon sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, children, obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord. Ang mga bata, ang mga anak, kinahanglan musunod kita sa atong magginikanan diha sa Ginoo. Parents in the Lord has twofold meaning. Una, musunod kita, mapaubos sa ato ang ginikanan sa unod. Patag-usak na to, aduna kita'y inahan, aduna kita'y amahan. O kinahanglan nga ato sang respetuhan o ato silang sugton. Ikaduha nga meaning, ang atong mga spiritual parents. Ang imuhang spiritual leaders, ang imong pastor, ang imong pastora, sila ang imong ginikanan. Gikinanglan nga imo silang pasidunggan, imo silang proteksyonan, dili kay imong daoton sa uban. Mga igsuon, manubag ikaw sa Ginoo kung magsulti kag sugod pagpangdaot sa imong pastor o sa imong leader sa iglesia. Kung aduna may mga mali, dili kinahanglan niya ipangsulti nimo sa uban. Kung unsa may ilang mga failure, dili kinahanglan niya imo ang ipanabi sa uban. Kay mauna si pastor, mauna si pastora. Ang Dios muhukom kanimo pila kadlaw. Dili nimo na mahimo kung ikaw napuno sa balaan nga Espiritu. Apan gani ko imong kasing-kasing napuno na sa kalibutanon nga mga pangandoy ug nawala na ang papapuno sa balaan nga Espiritu. Mo nang panahon na ang imong kasing-kasing, makalimot ikaw sa mga maayong butang tungod kay imong kasing-kasing na puno man sa kalibutan. Adunay dakong kausaban sa imuhang trabaho
kung ikaw napuno sa balaan ng Espiritu. Ephesians chapter 6 verse 5 to 9, we are to do our job as if we were working directly for the Lord. Matag-usa ka na to, aduna kitay itrabahoan. Nakita yung mga manager, nakita yung mga amo, nakita yung mga boss. O kung ato ang pagtrabaho, ingon nga, wa kita nagrespeto sa ato ang mga boss o sa ato mga manager, paninglan ka sa Ginoo. You ought to serve your boss or your manager, ingon diha kang Ginoong Jesus. Our daily work, gikinahanglan nato, nga ato kinintrabahoon, uban sa kalipay, uban sa kadasig. Susama kita ng alagad diha sa Ginoo sa iglesia. Matag Kristohanon, gikinahanglan niya nga ipakita ang iyahang suga. Ipakita niya iyang pagkakristohanon, pinaagi sa pagtrabaho sa insakto o dili pagligoy-ligoy. Ang tinamad nga trabaho, ang hining nga trabaho, ang kritikal nga trabaho, ang mga limbungan, ang paglimbong sa trabaho, dili ka na makahatag kanimo kayuhan. Apan kung ikaw honest, kung ikaw careful, ikaw punctual, ikaw trustworthy, hardworking employee, then malipay ang Ginoo sa imo. Dili nimo na mahimo. You cannot be honest, you cannot be careful, punctual to your work, trustworthy or hardworking employee kung ikaw dili na puno sa balaan nga Espiritu. Ingon nga mga Kristohanon, atong tarungon kung asa kita nagatrabaho, kung asa ikaw na employed, naamang ka sa kaning, naamang ka sa mga opisina o sa mga eskwelahan o sa mga establishment kung ikaw nagatrabaho, ayuha. Kaya kung makita gani sa Ginoo nga ikaw nagtinarong sa imong trabaho, i-promote ikaw. Do you want promotion sa imong trabaho? Buhata kini, ingon niya ikaw na muhat nga sa Ginoo. O ang Diyos magpanalangin gayud kanimo. Mao kana ang kanindot kung ikaw napuno sa balaan nga Espiritu. Sa tuang espirituhanong kinabuhi, Ephesians chapter 6 verse 10 to 17, ang tinuod mga igsuon, nga kitang mga Kristohanon, we are locked in a mortal combat with a powerful spiritual foe nga mao ang yawa. Sa diin niya kita nahimong Kristohanon, susama ra nga gibutang kita sa usa ka lugar. Gibutang kita sa usa ka kwarto nga sa diin kita nakigubat ug ang atong kaaway gamhanan nga mao ang yawa. Every day sa atong kinabuhi nga Kristohanon, nakigbisog kita sa atong unod sa yawa. And the Bible says that the devil is like a roaring lion, seeking he may devour. He's working 24 hours a day. Aron lamang ikaw ug ako mabackslide ug di na mga lagad sa Ginoo. Mga igsoon ng atong kaaway dili basta-basta. Ang atong kaaway gamhanan usab. Ang atong kaaway bright kaayo. Ang atong kaaway maayo mo tuis ka matuoran. O kung kita dili na puno sa balaan ng Espiritu, kung ang atong spiritual life na asa pinakaubos kayo, dali lang ta pildihon sa yawa. Mga igsuon, ang yawa ng atong kaaway, he is after our home, your family, your marriage life. Buot niyan daoton na imong panimalay, buot niyan daoton na imong pamilya, buot niyan daoton na imong kaminyoon. Buot niyang gubon ang imong pagtuo, ang imong panglawas, ang imong pagkahimsog. Buot niyang tagani ka og balatian. Buot niya nga ikaw dili magbalipayon. Tanan nga mahimo nga tandugon niya sa imong kinabuhi. Gusto niya nga ikaw iyahang daoton. Mao kana ang yawa mga igsoon. Buot niyan daoton ang imong kaugalingon. Ug ang tawo usab nga buot daoton na isig kaingon. Ana kaniyang kinaiya sa yawa. Mahimo lamang kitang mabadaugon kung kita napuno sa balaan ng Espiritu. Importante kayo nga ikaw ako mapuno
mag-guide, ma-influensyahan sa gahom sa balaan ng Espiritu. Ang Biblia na gayon, nga kita musangyaw. We should be a witness to everybody. Apan, unsaon man nato, mahimo kitang epektibo nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Epektibo nga Kristohanon nga mo evangelize sa imo isig kainon. Kung ikaw, dili na puno sa balaan ng Espiritu. To be a good witness demands that we be filled with the Spirit of God. Otherwise, our words will have a hollow ring to them and they will have no power to touch the heart sa mga tao nga imong gisiringan. Apat ko ikaw na puno sa balaan ng Espiritu, matun pa sa Acts chapter 1 verse 8. Diyos magapuno kanimo o kaho. Sa kini ka oportunidad atubangan sa Ginoo nga puno kita siyang balaan ng Espiritu. Karong mga katapusang panahon, ana na kita gayud sa kangit-ngit, ana na kita sa kagubot, ana na kita sa kalisod, spiritually speaking. Ang atong kaaway, grabe na kayo. Ang atong makita sa palibot, laway og hugaw na kayo. Ikinahanglan nato na mapuno kita sa balaan ng Espiritu. And if we are filled with the Holy Spirit, adunay resulta ng mahitabo. Relationship will change. Ang imong relasyon yan sa Dios, number 1, adunay kausaban. Malig-o na imong papangalagad sa Ginoo, mapuno ikaw sa mga pagdahig o pagsimba sa Dios. And you will have a true spirit of worship. O ang imong papamuhat nga na sa Ginoo, dili mahimong patay, kung dili buhi ikaw nga nangalagad sa Dios. Your relationship will change. Your relationship toward God will change. And not only to God, but toward others also. Makangkot ikaw maayong relasyon sa imong igsoon, sa imong silingan, sa imong kauban sa simbahan, sa imong pasto, o sa imong isig kaingon nga Kristohanon, sa imong asawa o sa bana, kaya nimo sa higugmaon, kaya nimo sa pasayloon, o kaya nimo nga ikaw mo submitar sa imong kaugalingon, nganha kanila, o kaya nimo mga lagad. Reaction will change. Ang resulta sa mapuno kita sa balaan nga Espiritu, ang atong reaksyon aduna usahay kausaban. Criticism will be replaced with thanksgiving. Ang tao nga wala na puno sa balang Espiritu, puno sa critics, puno sa pagsaway, puno sa pagdaot. Apan kung ikaw na puno sa balang Espiritu, ilisan sa Ginoo kanang pagka-critical nato, ilisan niya sa itong kasing-kasing na mahimo kita nga pasalamaton. Ephesians chapter 5 verse 18, God will receive the glory and honor due Him. Relationship will change. Reaction will change. Reality will change. Galatians chapter 5 verse 22 to 25, that the fruit of the Holy Spirit will be on display in the life of the Spirit-filled Christian. Reality will change. Adunay kausaban sa imong kinabuhi. There is a reality of freedom. Mahimo ikaw gawas nun. Makita ang prutas sa balaan nga Espiritu. Mga igsoon, God is not aftering the gifts. Dili concern ang Ginoo sa gitawag nato mga gasa kung usi itong mahimo sa Dios. But ang Dios concerned sa imong kinabuhi sa mga prutas sa balaan nga Espiritu kung anaa man diha kanimo. Maskin pag puno ka sa gasa, maayo ka musulti, maayo ka muwali, may ka mukanta, kusog ka muhatag, giver kaayo ka, apan kung imong kinabuhi, dili makita ang prutas sa balaan nga Espiritu na mahimong walay pulos. Yung pa ni Pablo, though I have the gift of tongues, though I have the gift of prayer, when I pray for the sick people, they will be healed. Maskin pag muhatag ko o dakong salapi, mudunit sa simbahan o dagkong kantidad,
apan kung wala ka nako ang badlaan nga prutas sa balaan nga espiritu, nagsamok-samok lang ko. Magpasabot ako maison, sa tanang pagabuhaton nato, dapat napuno kita sa balaan nga espiritu. Karong adlaw, tan-away imong kagalingon. Hayat an-awan uban, look directly to yourself if you are filled with the Holy Spirit or not. And today, I'm going to pray for you to be filled with the Holy Spirit. And remember, there is the reality of freedom. Makita nimo ang kausaban kabaguhan sa imong kinabuhi kung ikaw napuno sa balaan ng Espiritu. Nagawan po kita. Labing gamhalan nga Diyos, I have preached your word to your people. Kutob sa nakadungog sa iyong mensahe, ako nag-aampo Ginoo, nga ikaw magatandog sa matagos sa kasing-kasing. Ako nag-aampo sa mga kasing-kasing karon nga nangandoy Ginoo sa kausaban, nangandoy sa katapuno sa balaan ng Espiritu. Right now, Heavenly Father, I pray for your Holy Spirit na mo'y magapuno sa matag usa kasing-kasing. Ang tanang buhat sa yawa, ang tanang gapo sa yawa, ako ka nang ginabadlong pinagisang ngalan ni Ginoong Jesus ng saritnon. In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. I say, be filled with the Holy Spirit in the name of Jesus.